Iranian government ay nag-anunsyo na sila ay nakagawa na ng nuclear bomb at nagbabanta na gagamitin nila ito sa Israel. Ang Amerika naman ay nagbigay ng reaksyon at nagbanta na sila ay makikialam sakaling mangyari na gamitin ito ng Iran sa Israel. Gaya din ng ginawa nito noong 1991 at 2003 sa Iraq. Sinabi naman ng Iran na hindi nito hahayaan ang pangatlong digmaan sa Golpo at naghahanap pa sila ng mga kakampi. Ang kasundaluhan naman ng Amerika ay papasok sa Iran na siyang nag-uutos ng isang national mobilization. Ang Russia, China at North Korea naman ay nagpahayag ng kanilang suporta sa Iran, habang ang Washington naman ay pinalalawak nito ang kanilang puwersang paghihimasok na nakadepende sa Britanya. Pumasok naman ang Russia at sumusugal na baka umatras ang West o kanluran. Sunod nito ay ang pagtutunggaling nuklear, may tensyon na namamagitan at isang tila makakating kamay na gusto na itong umpisahan. Habang ang mga lider ng mga bansa ay sumusubok sa pag-iwas na sila ang mag-umpisa sa pag-atake, ang lahat ay mauuwi pa din sa isang malaking sakuna. Ang pangatlong digmaang pandaigdig ay nagsisimula sa palitan ng pagpapasabog ng mga nuclear weapon. At kasunod nito, lahat ay ang siyang kasaysayan. O di naman kaya ay imaginin mo ito, ang pagkabigo ng China sa status ng Taiwan ay nag-uudyok sa kanila na lupigin at panghimasukan ito. Ang Amerika ay kasalukuyan namong problema naman sa krisis sa kanilang politika. Ang Japan ay nababahala sa palitan ng maaanghang na salita sa pagitan ng China at Taiwan at iniisip kung manghihimasok na din ba sila dito o hindi. Ang United Nations ay kinokondina ang mga ginagawa ng China sa hindi pagsunod sa pandaigdigang batas at patuloy sa pang-aagaw ng teritoryo. At ang China naman ay may kumipiyansa na ang mabilis na pagkapanalo sa mga binubuli nilang mga bansa ay siyang makakahadlang sa ibang bansa na makialam. Gaya din ng estratehiya ni Hitler na sinakop din noon ang bansang Poland noong 1939. Ang Estados Unidos ngayon ay gumagawa ng contingency plan para iligtas ang Taiwan at ang bawat panig ay gumagamit ng mga tactical nuclear weapon. Ang North Korea at Russia ay kumakampi naman sa China. Wala namang mga pag-ataking nuclear na ginagawa ang mga bansang North Korea, Russia at China. Ngunit binabalaan naman ng Russia ang Europa na huwag makisali na siyang naghahati naman sa estratehiya ng Amerika sa pagitan ng dalawang tila mga entablado na ito. Ito ay gaya ng sa World War II, ang initan at girian ay patuloy na tumitindi. Ang lumalagong pagtatalo sa pagitan ng mga authoritarian na mga bansa sa Eurasia, gaya ng Russia, North Korea at China at ang demokratikong West countries ay pumapasok na sa isang mapanganib na yugto. Walang sino man ang gustong sumugal na umpisahan ang digmaan, ngunit ang posibilidad na sirain ang mga communication satellite ay pipilay ng militar at pang-ekonomiyang kakayahan ng kabilang panig. Walang babala o bigla na lamang ay aatakihin ang satellite communication system ng kanluran o West at maaaring malaking danyos ang idudulot nito sa commercial at military electronic network nila. Walang sinoman ang mag-uumpisang magpalipad ng mga misinye, pero sa mga kaguluhan na susunod, ang masisisi ay ang mga kalabang bansa ng kanluran o West. Ang mga pagganti, retaliaton o counterattack ay mahirap magawa dahil sa pagka-collapse o pagkawasak ng communication system. Ang pagkilos militar ay ipinag-utos na sa mga Western countries, pero ang Russia at China ay humihingi na itigil ito. Gaya noong 1914, ang mga gulong, kapag ito ay umandar na, ay mahirap nang mapahinto. Lalaki ang krisis, at ito na ang umpisa ng isang malaking digmaan. Ang mga senaryo na ito ay possible at nililinaw ng isang eksperto. Ito ay malamang na mangyari. Ang mga maaring digmaan sa hinaharap ay nagbibigay ng mga masasamang pantasya na siyang nagdudulot ng pagkabahala sa seguridad sa kinabukasan. Ang pagdevelop o paggawa ng mga nuclear weapons ngayon ay ibang-iba at high-tech na kumpara noon na siyang nagbago sa mga takbo ng anumang magiging tunggalian sa hinaharap. Kaya naman,
hindi na nakakapagtaka kung bakit may mga mas malalawak na contingency plans ang mga militar upang matugunan ang anumang pwedeng mangyari. Maaaring ang mga kasaysayan ng digmaan noon ay nakakatulong sa atin na hubugin ang sarili nating mga isipan sa kung ano ang itsura ng maaaring ikatlong digmaang pandaigdig, pero bihira naman sa atin ang talagang mga nakaranas nito. Habang iniisip natin papaano nga ba magsisimula ang World War III, ay mas nagdudulot ito ng kaba sa marami ngayon. Ang ating mga patuloy na prediksyon sa maaring mangyaring giyera ay patunay na tayo ay inaasahang magaganap na ito sa mundo na maraming walang kasiguraduhan. Ang mga tunggalian sa Ukraine, Gaza, Myanmar at Sudan ay mga paalala ng kaguluhan pa na maaaring mangyari sa hinaharap. Pati na din ang mga patuloy na banta ng Russia na gagamit sila ng mga nuclear weapons na para sa atin ay posibleng magkatotoo. Sa pagsubok natin na ma-forecast ang pag-uumpisa ng WWW3, ay mas mainam natin itong itanong, bakit ba nagkakaroon pa ng mga digmaan sa mundo? Ang digmaan ay naging parte na sa halos buong kasaysayan ng mundo. Dito nagmula ang pagkakatatag ng mga estado, bansa at bayan sa mundo. Bakit nga ba nagiging agresibo ang tao, gayong kaya naman nating daanin ang mga bagay sa maayos na pag-uusap? Ay nanatiling isang malaking katanungan. Para sa mga evolutionary biologist at psychologist, ang digmaan ay paraan ng mga sinaunang tao para masigurado ang kanilang survival, protektahan ang kamag-anak at makayanan ang ecological crisis. Walang human biologist ang nagsasabi na ang pagiging bayolente ay nasa ating genes. Pero ang mga early hominins ay nag-organisa noon ng maliliit na tropa ng mga ngaso o mangingisda. Sila din ay ginamit ang dahas para protektahan ang sarili sa mga nang trespass. Ay secure ang kanilang mga resources, gaya ng pagkain, at minsan nanalakay sa mga katabing komunidad. Ang pagpili sa dahas o violence ay isa sa mga elemento ng survival ng mga sinaunang tao, ay naging normal at kapaki-pakinabang sa kanila. Ang belligerence o kaagresibuhan ay malalim na nakatatak sa tao. Sa ibang siyentipiko naman, ang giyera o digmaan ay nangyayari dahil sa isang phenomenon na may kaugnayan sa development o pagbabago ng mga kultura, sistemang politika, tribu man o estado ito. Marami ng patunay na may naganap ng digmaan 10,000 taon na ang nakakalipas sa mundo ito ay mula sa mga archaeological records ng mga sandata, iconografiya at mga fortifications. Ang tinatawag na warfare ay iba sa modernong digmaan na meron ngayon. Di tulad ng digmaan ngayon, ito ay organisado ng maraming militar at sinusuplayan ng mga industriyang pang-militar. Ito ay nangyayari sa pamamagitan ng mga nakamamatay na pagtugis, isang ritual na tagpo o masakre, gaya ng Natarok killings noong 9th BC. Ang mga labi ng lalaki, babae at ilan pa nga sa mga ito ay buntis. Pati na din ang mga bata ay nahukay sa lawa ng Turkana sa Kenya. Dito pinagsama-sama at walang awang pinagsasaksak ang mga biktima hanggang sa sila ay mamatay. Hindi maganda na maengganyo ang isang bayan sa karahasan, gaya ng mga naging obserbasyon sa mga warfare ng katutubo sa nakalipas na daan-daang taon. Ngunit may mga pagkakataon din na sa kasaysayan na ang digmaan ay naging dakila at iniendorso pa. Ang digmaan ay minsang itinampok o naging sentro pa sa buhay ng isang komunidad. Hayan 1,000 taon na ang nakakalipas, walang halimbawa kung saan ang pakikidigma ay naging isang bawal na gawain o aktibidad ng tao. Ginagawa ito noon dahil sa relihiyon, pagnanasa sa mga yaman o resource ng iba, paniniwala, pagpasa ng kapangyarihan, mataas na seguridad o paglaban sa mananakop. Ang mga motibong ito ang siyang madalas na dahilan ng digmaan. Ang pag-angkin sa mga resources ang kadalasang dahilan ng digmaan, katulad na lang ng ginawa ng mga sinaunang Romano. Winasak nila ang mga kalabang syudad, inagaw ang kanilang mga alipin at kayamanan. Ang mga Hapon naman noong 1942, nang makuha nila ang langis at mga raw materials ng Southeast Asia, ang pakikidigma naman sa ngalan ng relihiyon at paniniwala ay tumagal na din ng napakaraming siglo mula sa mga Muslim sa Middle East at North Africa at sa panahon ng mga krusada ng Kristyanismo
hanggang sa jihad ng mga militanteng Islam. Patungkol sa seguridad, sa Leviathan of 1651 ni Thomas Hobbes, ang seguridad ay laging nasa panganib sa isang anarkiyang bansa kung saan walang siguradong may otoridad. Ang mga nasa frontier o border na bansa ay takot sa kawalan ng seguridad at sila ay walang tiwala sa sumusubok na sakupin sila, gaya ng nangyayari ngayon sa Ukraine at Gaza. Ang pag-angkin sa kapangyarihan at pananakop ng powerful na bansa sa less powerful na mga bansa ay ang madalas ding dahilan ng digmaan. Halimbawa na lanag ay Amerika at Soviet Union, pero hindi ito nauwi sa digmaan sa pagitan nila. Na ngayon ay naihahalin tulad sa girian ng China at Amerika ngayon, ang pag-attempt na sakupin ng China ang Taiwan at ang Russia naman sa Ukraine. Ang kapangyarihan ay isang malaking dahilan kung bakit may mga namumuno noon na gustong manakop ng ibang bansa, gaya nila Alexander the Great, Genghis Khan, Napoleon at Hitler. Ang digmaan ay walang tigil at nagpapatuloy lamang hanggat ang mga leader na ito tulad ni Hitler ay sinusunod at sinusuportahan ng mga tao. Ito ang pinakasigurado ding indikasyon na may magaganap talagang digmaan sa hinaharap. Ang World War III ay maaring magdulot ng isang madilim na yugto sa buhay ng marami. Para sa karamihan, ang kapayapaan pa din ang isang makatwirang opsyon. Nung matapos ang Cold War minsan, ay nagkaroon pa ng kasabihan na ang digmaan ay wala ng silbi o ito ay obsolete na. Kung ganun nga ay maaring mabuhay tayo sa mundo na wala ng armas at takot. Bagamat kaunti ang nagnanais ng World War III, ang nakalulungkot na katotohanan hanggang ngayon, ang ating pagkaunawa kung bakit nangyayari ang mga digmaan ay hindi gaanong nakakatulong sa pagsasaisan tabi o pagtigil ng isang digmaan bilang isang pangmatagalang elemento sa mga gawain ng tao. If you like this video, Kapinas, click like, share, at isubscribe mo na din kami. Huwag din kaming kalimutang i-follow sa aming Facebook at TikTok accounts. Mga overseas Filipino workers, kayo po ang mga tunay at bagong bayani. Ito po si Fidel Rosario para sa Pinas Aliwan Channel. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life.